Mabilis ang paghinga ko dahil sa takot. Tumatagaktak na rin ang pawis ko sa buong katawan. Nagulat na lang ako nang may humawak sa aking paa at hinatak ako kaya napadapa ako sa sahig. Sumubsob ang mukha ko sa tiles. Nakaramdam ako ng kung anong hapdi sa may noo ko. Nang hawakan ko yun at nang tingnan ko ang aking palad, ay may dugo iyon. Napahagulhol na lamang ako dahil sa labis na takot. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa akin. Ayoko na. Tama na. Please, parang awa mo na Agatha. Natatakot ka na ba, matali kong kaibigan? Tama na please. Ayoko na. Parang awa mo na. Sigaw ko habang patuloy pa rin siya sa paghatak sa akin. At habang hinahatak niya ako ay patuloy pa rin ang pagtulo ng dugo mula sa aking noo. Awa, hindi na yan uso ngayon, Rosie. Magkaibigan tayo, Agatha. Ang magkaibigan hindi nagsasakitan, sabi ko. Tumigil siya sa paghatak sa akin. Bigla na lang akong tumilapon sa pader, kaya nauntog ako. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Mabilis na lumapit sa akin si Agatha at sinakal ako. Magkaibigan, nasan sa utak mo ang salitang yan nang pumayag kang manligaw sa si JM? Takot na ako sa mukha ni Agatha. Mas nakakatakot ang mukha niya ngayon. I'm sorry, Agatha. Patawarin mo ako kung hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Umiiyak kong sabi. Humilig-hilig ang ulo ni Agatha. Dahilan kung bakit mas lalo akong natakot. Ang pangako tinutupad. Lalo na kung matalik na kaibigan ang nagkasundo. Sabi niya sa nakakatakot na boses. Tinapad ko naman ang pangako ko sa'yo, Agatha. Hindi ko na mahal si JM. Paliwanag ko. Pero ikaw pa rin ang mahal niya. At hindi niya ako mamahalin kahit kailan hanggat nabubuhay ka pa. Sigaw ni Agatha. Nakita ko ang malaking pagbuka ng bibig niya. Parang maiihina ako sa sobrang takot. Anong balak niya? Papatayin niya ako. Lahat ng taong nagkasala sa akin ay papatayin ko. Sabi ni Agatha sa pamamagitan ng nakakatakot niyang boses. Papatayin ko. Pag-uulit niya at nawala na naman ako ng malay. Nagising ako nang may humahaplos sa buhok ko. Pagmulat ko ay nakita ko agad ang mukha ni Roel. Anong ginagawa mo rito sa school clinic? Tanong ko agad sa kanya. Nakita ko na naman ang pagngisi niya. Kainis, naalala ko naman yung ginawa kong pag-amin sa kanya at kung paano niya akong inisihan noon. Kailan palaging school clinic ang kotse ko? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, kaya agad kong nilibot ang tingin ko sa paligid. May manibela, may rear mirror, may dashboard at may seatbelt. Nasa kotse niya nga ako. Agad kong inianlak yung pinto sa gilid ko para bumaba. Nang sasakyan pero sa tubing inaanlak ko yun, pinipindot ni Roel ang boto na nasa pintuan ng gilid niya. Buksan mo nga to at tsansa kung gusto mo pang lumabas dito ng buhay. Puli ako nang nilingon ko siya. Nagtaasan ang balahibo ko dahil sa ngisi niya. Napasandal ako sa bintana ng kotse niya nung dahan-dahan siyang lumapit sa iyo. Ayokong buksan ang pinto dahil baka makatakas ka ulit sa akin. Pagkabitaw sa bawat katagang iyon, ay palapit siya ng palapit sa akin dahilan upang unti-unting tumindig ang mga balahibo ko. Ungas ka, palabasin mo ako dito. Pinipilit kong itago sa kanya ang kabang nararamdaman ko. Umisi siya lalo, smirking. May bowel movement ka na naman ba, Rosie? Sabi niya. Sa simpleng pagtawag niya sa aking pangalan, ay nanghina na agad ako. Ang kapal mo rin, no? Huwag ka kasing magpahalata, Rosie. Alam ko na ang gamot sa bowel movement mo, Rosie. Halos isang dakal na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Halos magkadikit na ang ilong namin at kapag inihilig niya ng konti ang ulo niya, di akong dadapo na naman ang labi niya sa mga labi ko. Isang kiss pa rin ng Rowella Chansa. Pagkasabi niya na inihilig niya ang kanyang ulo, napapikit na lang ako. Ilang segundo rin akong nakapikit pero hindi ko naramdamang dumampi ang labi niya sa labi ko. Iminulat ko ang aking mga mata nung narinig ko siyang tumawag. Gusto mo yung halik ko? Sabi niya sabay tawa. Tumingin ako sa dashboard at nakita ko doon yung bulaklak na gumigewang kapag natatamaan ng araw. Kinuha ko yun at ibinato sa kanya. Bullseye. Tumigil siya sa pagtawa dahil tumama yun sa kanyang ulo. Ang tindi niya kung hindi siya masasaktan dahil nawa akong pagbato. Lumaing siya. What the? Bakit mo ako binato sa ulo? Tanong niya. So, nagtanong ka pa talaga ha? Irap ko. Kung hindi lang kita mahal, malamang na ibato ko na rin sa'yo ito. Sabay pakita noong binato ko sa kanya. So, as if I care. Pumapatol ka sa babae. Bulyaw ko. Malamang, babae ang papatulang ko. Alam namang lalaki ang patulang ko. Isip nga, Rosie. Sabi ni Roel. Binatukan ko nga. Loka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ko. Hinimas niya ang parteng binatukan ko.
Loko kasi. Ano? Tanong niya. Ewan ko sa'yo, humanap ka ng kausap. Sabi ko at umiasap na ako ng tingin. Lumapo ang tingin ko sa isang vendor ng fishball kaya kuminang ang mga mata ko. Agad akong bumaba ng sasakyan. Shit! Rinig kong buling ni Roel sa likuran ko dahil hindi niya naisara ang pinto sa gilid ko. Alam kong bumaba rin ang sasakyan si Roel. Narinig ko kasi siyang pagsara ng pinto ng kanyang kotse. Rosie, wait up! Sigaw ni Roel. Hindi ko pinansin ang sinabi niya at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nang makarating ako sa fishball vendor, ay agad akong kumuha ng stick at tinusok ayon sa kawali na puno ng fishball. Magkano kuya? Tanong ko. Yan, kahit bunahin mo na lang ang kapalit, ayos na. Nagulat ako sa isinagot ni kuya. Nagakat ako ng tingin at agad kong nakita ang nakakatakot na mukha ni Agatha. Kahit buhay mo ang kapalit. Ulit pa niya dahilan para mapaatras ako. Rosie, sigaw ni Roel sa pangalan ko at hinatak niya ako. Dahil sa gulat ay napapikit ako. Ang tanging narinig ko ay ang mabilis na paghinga ni Roel at ang rumagasang tunog ng motorsiklo. Yakap-yakap ako ni Roel. Naalala ko ang nakita at sinabi ni Agatha sa akin, kahit buhay mo ang kapalit. Napayakap ako kay Roel ng mahigpit at hindi ko mapigilang hindi mapaiyak. Naramdaman ko rin mas hinigpitan pa ni Roel ang yakap niya sa akin. Nandito lang ako, Rosie. Hanggat nandito ako, hindi ka masasaktan. Walang mananakit sa kayo. Dahil hindi ko yun hahayaang mangyari. At dahil sa sinabi niya, mas lalo akong napaiyak. Nang dahil sa pinaghalong takot, kaba at saya. Hindi muna ako nagpahatid kay Roel sa bahay. Gusto ko kasing makalimutan muna ang nakababalaghang nangyari sa akin ngayong araw. Kaya nandito kami ngayon sa Central Park. Nag-text nga pala sa akin si Cindy. Itinatanong niya kung nasan daw ako at bigla akong nawala nang bumalik siya sa school clinic. Sinabi ko na lang na umuwi na ako dahil hindi ko na kaya ang sakit ng ulo ko kahit hindi naman iyon totoo. Oh, sabi sa akin ni Roel sabay abot ng bag ko at ng isang mineral water. Kinuha ko yun at nagpasalamat ako sa kanya. Bakit nga pala naisipan mong pumunta dito? Tanong ni Roel bago siya naupo sa tabi ko. Pagtingin ko sa kanya, nakatitig na pala siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng pagkailang. Wala lang. Naisipan ko lang na pumunta muna rito. Tumango lang siya. Ilang segundo rin ang lumipas bago siya muling nagsalita. So tungkol dun sa sinabi nung ate kuya pahinging pagkain. Napatingin kami ni Roel doon sa batang nang hihingi sa amin ng pagkain. Nakita ko pa kung paanong bumakas ang pagkadismaya sa mukha ni Roel dahil hindi niya naituloy ang kanyang sinasabi. Siniko ko na lang siya at kinuha ang baon kong sandwich na nasa loob ng bag ko. Iniabot ko yun sa bata. Kumain ka, sabi ko dun sa bata. Naalala ko bigla si Marie. Salamat ate. Ang bait ninyong magkasintahan. Sana magtagal kayo. Nakangiting sabi ng bata. Hoy, anong sana? Magtatagal talaga kami, no? Pulyan naman ni Roel sabay akbay sa akin. Tumawa naman yung bata. Ha, sabi ko nga kuya eh. Sige po, salamat po uli. Sabi nito at umalis na. Pumaling ako sa nakakabay sa akin at siniko ko siya sa chat. Automatic naman siyang napaaray dahil sa ginawa ko. Ano yung sinasabi mo kanina? Tanong ko. Yung tungkol dun sa naputol na naman sa pagsasalita si Roel dahil sa isang matandang babae na nagtanong sa amin. Iha, alam mo ba kung saan ang St. Peter's Hospital? Tanong niya. Ngumiti ako. Sakay po kayo ng tricycle, Lola. Sabihin niyo lang po sa tricycle driver na ibaba kayo sa St. Peter Hospital. Sagot ko. Ngumiti si Lola nang tingnan ang direksyon ng hintuturo ko. Doon po ang toda. Dagdag ko. Mumaling siya sa akin. Naku, Iha, napakabait mo. Ang swerte ng boyfriend mo sa'yo. Pero ikaw, hindi ko alam kung maswerte ka. Sige, ako'y aalis na. Sabi ni Lola at naglakad na siya palayo. Narinig kong bumulong si Roel. Ba't ininsulto pa ako ng matandang yun? Natawa ako sa inasal ni Roel. Ano yung sinasabi mo? Tumingin sa akin si Roel bago siya nagsalita. Yung sinabi mo, wala na akong narinig pa dahil may dumaan na motorsiklo sa sobrang bilis ng takbo. Noon, kumunot ang noo ko sa sinabi ni Roel. Anong noon? Anong sinabi ko? Sorry, wala akong narinig gawa ng dumaan na motorsiklo sa kanila. Paliwanag ko. Ngumuwi si Roel. Wala. Never mind, sabi niya at umiwas na siya ng tingin sa akin. Ngumuso ako.